Magandang umaga mga bata! Narito na naman tayo sa isang makabulang araw kung saan ating matutunghayan ang mga pangyayaring naganap at tatalakayin ang mga naging hakbang ng mga Pilipino na nagsimula lamang sa pagkakapukaw mula sa liberal na kaisipan at pagkising sa madamdamin na nagpasiklab ng pagkauhaw sa kalayaan mula sa kamay ng mga dayuhan. Pagkatapos ng ilang minutong panonood at pakikinig sa talakayan, may papaliwanag natin ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino. Ano ang kilusang propaganda? At bakit ito naitatag? Halina't gawin natin kasiyasiya ang pag-aaral ng kasaysayan at tuklasin natin kung ano ang sinasabing kilusang propaganda at kung paano naging malaya at nagtagumpay ang mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Ang kilusang propaganda ay isang mapayapang kilusan tungo sa pagbabago na itinatag noong 1872. Ito ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1872 hanggang 1892. Sinimulan ito sa pagbitay sa tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora o Gumburza. Itinatag ito ng mga Pilipinong ilustrado sa Madrid para sa layuning pampanitikan at kultural, salip na politikal na layunin. Ang mga pangunahing kasapi ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, at kasama ang iba pang mga Pilipinong may pinag-aralan na nagtungo sa Espanya na sina Mariano Ponce at magkakapatid na sina Juan at Antonio Luna. Ang kilusang propaganda ay naglalayong humingi sa pamahalang Kastila ng mga reforma sa mapayapang paraan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, gawing palagi ang lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Pangalawa, ibalik ang pagpapadala ng kinatawang Pilipino sa Cortes ang batasan ng Espanya. Pangatlo, ilagay ang mga Pilipinong pari sa parokya. Ang pang-apat na layunin ng kilusang propaganda, dapat magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa Pilipino sa harap ng batas. At panglimang layunin, kailangang bigyan ng kalayaan ang mga Pilipino na magpahayag ng saloobin. Ika-15 ng Pebrero taong 1889, inilabas ang unang isyu ng La Solidaridad. Ito ang pahayagang naglalayong iparating sa mga Kastilang manakop ang madaing ng mga Pilipino. Unang editor nito ay si Graciano Lopez Haina na sinundan ni Marcelo H. del Pilar. Ilan sa mga kilalang kontributor sa pahayagang ito ay sina Dr. Jose Rizal, Antonio Luna at Mariano Ponce.
mong gawin sa asawa, anak sa babae o kapatid na babae, o iba pang ayaw mong gawin sa iyong asawa, anak o kapatid na babae. Nang madiskubre ang mga katipunan ng mga Espanyol, sinasabing may kasapitong nasa 30,000 hanggang 100,000 sa Maynila at mga karatig lalawigan. Ang balangay ng katipunan ang nagsimula ng himagsikan na kumalat mula Maynila hanggang Kabisayaan at Mindanao. Natuklasan ang katipunan noong Agosto 11, 1896. Inaresto ang mga pinaghinalaang kasapi, ngunit nakatakas sina Andres Bonifacio at Jacinto. Nang malaman ni Bonifacio na maraming katipunero ang hinuli, nagkita-kita sila sa iba pa sa Pugadlawin at nagplanong ipagpatuloy ang panghimagsik. Pinunit nila ang kanilang mga sedula at sumigaw ng "Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas!" Ito ang simula ng revolusyon sa Pilipinas at naganap ito noong ika-23, 1896 at maraming Pilipino ang nasawi rito. Ang kilusang propaganda at katipunan ay mga kilusan na binuo ng mga makabayang Pilipino upang ipagtanggol ang Pilipinas. Mayroon mang pagkakaiba sa pamamaraan, ngunit parehas itong nag-ugat sa pagmamahal sa bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. Dumating na ang araw ng mga tunay na anak ng bayan!